Nag-abiso na sa kanilang mga mamamayan ng gobyerno ng Estados Unidos o Amerika laban sa pagpunta sa Zamboanga. At yan ay dahil sa banta umano ng pagdukot ng mga terorista. Nilipat na rin ang lugar ng kanilang mga tauhan na nakabase doon. Gayunman, dumalaw pa rin kanina sa lungsod ng Zamboanga ang embahador ng Amerika. At yan ay para sa pagpapasinaya ng ilang proyekto nila sa Mindanao. Mula sa Zamboanga, nakatutok si Cedric Castillo. Iika-ikaman at may baston. Nagpunta pa rin dito sa Zamboanga City si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas, para sa paglulunsad ng development program sa Mindanao ng U.S. Agency for International Development o USAID. Sa kanyang talumpati, pabirong ipinaliwanag ng U.S. envoy ang kanyang kondisyon. I just tried to dance last night and twisted my knee. That's true. So it's just what happens when you're matanda, okay? Matanda ako. 3 proyekto ang inilunsad ng USAID na sa sentro raw sa kalusugan, edukasyon at tamang pamamahala sa buong Mindanao. Bagay na ayon kay Ambassador Thomas ay susi para labanan ang anyay problema pa rin sa kidnapping sa rehiyon. Hamon ng US diplomat, huwag nang magpatumpik-tumpik sa pagresolba sa isyung ito. One of the good and bad traits of Americans is we are impatient. But one of the reasons why you should be impatient is because these are your people. These are your children. Ayon sa isang US Embassy personnel na nakausap ng GMA News, nakatakda rin sanang tumulak patungong Sulu ang ilang miyembro ng USAID ngayong linggo pero ipinagpaliban muna matapos ang pinakahuling engkwentro sa pagitan ng Philippine Marines at Abu Sayyaf nitong nakaraang Sabado. Maging ang biyahe ni Ambassador Thomas sa Zamboanga City, muntik na rin daw maudlot dahil sa usapin ng seguridad. Gayunman, minabuti pa rin daw ng US envoy na lumipad ngayong araw. Lalo pat posibleng ito na raw ang huling official trip ni Thomas sa Mindanao. Nalalapit na kasi ang pagtatapos ng kanyang tour of duty bilang US Ambassador to the Philippines. Ipinarating rin ni Thomas ang pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi at sugatang Marines sa engkwentro sa Sulu. We give our condolences to the Philippine Marines. We're very close to the Philippine Marines. Mula rito sa Zamboanga City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.